Isang tunog lang ang kinatatakutan ng lahat sa loob ng ospital. Hindi ang pag-iyak ng isang sanggol na kapapanganak o ang pag-ungol ng isang pasyenteng nasa matinding sakit. Ito ay ang matinis, walang tigil, at nakabibinging tunog ng flatline monitor. Iyon ang tunog na sumasalubong ngayon kay Dr. Alessandra Guerrero habang mabilis niyang tinatahak ang pasilyo patungo sa Pediatric Intensive Care Unit. Bawat hakbang niya ay kasabay ng kabog ng kanyang dibdib. Bawat paghinga niya ay isang maikling dasal. Anong nangyari? Bungad niya sa mga nurse na nagkakagulo sa paligid ng kama ni Zia, ang kanyang 6 na taong gulang na pasyente. Nag-seizure po siya, Doc. Biglang bumagsak ang vitals niya. Napatingin si Alessandra sa monitor. Pula. Lahat ng numero ay nasa critical na level. Ang puso ni Zia, ang munting pusong pinag-aaralan niya sa loob ng ilang linggo, ay sumusuko na. Prepare 1 milligram of epinephrine. Now! Sigaw niya habang sinisimulan ang chest compressions. 1, 2, 3. Ramdam niya ang pagod sa kanyang mga braso pero hindi siya tumigil. Sa ilalim ng kanyang mga palad ay ang buhay ng isang batang puno ng pangarap. Isang batang may autism na sa pamamagitan ng mga guhit nito ay naipapakita ang isang magandang mundo. Hindi ka pwedeng sumuko, Zia. Lumaban ka. Bulong niya. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto. Isang boses, kalmado, pero puno ng awtoridad, ang pumuno sa silid. Anong status? Lahat ay napatingin. Doon, nakatayo sa may pintuan, ay ang bagong head ng cardiothoracic surgery, ang lalaking laman ng bulong-bulungan sa buong ospital sa loob ng 1 linggo. Matangkad, seryoso ang mukha, at may mga matang kayang tumagos hanggang sa kaluluwa mo. Si Dr. Maldrick Santiago. Naglakad ito papalapit, hindi inaalis ang tingin sa monitor. Para siyang isang general na sinusuri ang larangan ng digmaan. Hand me the defibrillator. Utos niya sa isang nurse. Nagkatinginan sila ni Alessandra sa unang pagkakataon. Isang saglit lang iyon, pero para kay Alessandra, tumigil ang oras. Sa kabila ng kaguluhan, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito. Isang matinding determinasyon. Tumabi si Alessandra para bigyan siya ng puwang. Clear! Umangat ang munting katawan ni Zia mula sa kama. Walang pagbabago. Again, higher dosage, sabi ni Dr. Santiago. Ang kanyang boses ay hindi nagpapakita ng anumang bakas ng pag-aalinlangan. Clear. Sa pangalawang pagkakataon, umangat ang katawan ng bata. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan ang lumipas, tinitigan ng lahat ang monitor, naghihintay, umaasa, at pagkatapos, isang mahinang tunog. Beep, beep, beep. Isang normal na rhythm. Ang linya sa monitor ay muling gumagalaw, sumasayaw sa ritmo ng buhay. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ng lahat sa silid. Pero si Alessandra ay nakatitig pa rin kay Dr. Santiago na ngayon ay nakayuko at sinusuri ang mga mata ni Zia. Ang kanyang mga kamay, na kayang magbukas at magkumpuni ng puso, ay dahan-dahang hinaplos ang buhok ng bata. Naramdaman ni Alessandra ang kakaibang pagbilis ng tibok ng kanyang sariling puso. At sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kaba ng emergency. Iba ito. Ilang oras ang lumipas. Matapos ma-stabilize si Zia, bumalik si Alessandra sa kanyang opisina. Pero ang imahe ni Dr. Santiago ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sa loob ng 3 taon, mula nang wasakin ni Steve ang kanyang puso at ang kanyang tiwala. Ngayon lang ulit siya nakaramdam ng ganito. Isang kislap ng paghanga, isang kislap ng pag-asa. Kinabukasan, sa isang board meeting para sa kanilang joint venture na pharmaceutical company, muli niya itong nakita. Nakaupo ito sa kabilang dulo ng mahabang mesa, seryosong nakikinig sa presentasyon. Suot ang isang formal na suit, mas lalo itong naging kahanga-hanga.
Nagkunwari siyang nagbabasa ng mga dokumento sa kanyang harapan, pero ang mga mata niya ay palihim na sumusulyap sa direksyon nito. Pinag-aaralan ang bawat detalye, ang matalas na linya ng kanyang panga, ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo kapag malalim ang iniisip, ang paraan ng paglalaro ng kanyang ballpen sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nang magkaroon ng pagkakataon, nagtama ang kanilang mga paningin. Ngumiti si Alessandra, isang maliit at alanganing kanangiti. Tumangulang ito bilang tugon at agad na ibinalik ang atensyon sa nagsasalita. Napabuntong hininga si Alessandra. Malamig, parang yelo. Pero bakit sa kabila niyon ay may kung anong init siyang naramdaman? Matapos ang meeting, nagpa siyang bisitahin si Zia. Kailangan niyang tiyakin na tuloy-tuloy ang paggaling nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid nito para hindi makagawa ng ingay. Ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Nandoon si Dr. Santiago, nakaupo sa tabi ng kama. Nakayuko ito at may ibinubulong sa natutulog na bata. Sa isang kamay nito, hawak niya ang maliit na kamay ni Zia. Sa kabilang kamay, dahan-dahan niyang inaayos ang kumot nito. Isang eksenang puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Isang eksena sa pagitan ng isang ama at isang anak. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Alessandra. Ang maliit na pag-asang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib ay biglang nalanta. Siyempre, isang lalaking tulad niya. Gwapo, matalino, matagumpay, imposibleng single pa. Dahan-dahan siyang umatras, isinasara ang pinto nang walang tunog. Sumandal siya sa pader sa labas ng silid at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang tanga mo, Alessandra. Ang tanga-tanga mo. Sakto namang may dumaang dalawang nurse na nagbubulungan habang naglalakad. Hindi niya sinasadyang marinig ang kanilang pinag-uusapan. Ang swerte ng asawa ni Dr. Santiago bukod sa gwapo, maalaga pa sa pamilya. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na tumusok ng sabay-sabay sa kanyang puso. Pinilit ni Alessandra ng ngumiti, kahit naramdam niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang lalaking nagpatibok muli sa kanyang puso ay pag-aari na pala ng iba. Hindi mapakali si Maldrick. Kanina pa siya pabalik-balik sa loob ng kanyang opisina. Ang isip ay lumilipad sa dalawang bagay. Ang napipintong operasyon ni Zia at ang biglang pag-iwas sa kanya ni Dr. Alessandra Guerrero. Naaalala pa niya ang nangyari kagabi sa PICU. Ang paraan ng pag-asikaso nito kay Zia, mabilis, desidido, at puno ng kumpasensya. Humanga siya. Sa mundo nila kung saan ang buhay at kamatayan ay isang linya lang ang pagitan, bihira siyang makakita ng doktor na may ganoong klase ng galing at malasakit. Pero kaninang umaga, lahat ay nagbago. Nagkasabay sila sa elevator. Nginitian niya ito, isang formal na ngiti bilang pagbati. Ngunit ang isinukli lang nito ay isang tipid na tango. Bago ito tumitig ng diretso sa kumikinang na pinto ng elevator, na para bang mas interesante pa yon kaysa sa kasama niya. Kumusta si Zia? Basag niya sa katahimikan. She's stable. I'm monitoring her progress. Sagot nito nang hindi man lang siya tinitingnan. Ang boses nito, na dati puno ng init, ay kasing lamig na ngayon ng aircon sa loob ng elevator. Anong problema nito? May nagawa ba siyang mali? O baka naman sadyang ganito lang ito kapag hindi emergency? Umiling si Maldrick at sinubukang alisin ito sa kanyang isip. Kinuha niya ang medical chart ni Zia mula sa kanyang mesa. Hinaplos ng kanyang daliri ang pangalang nakasulat doon, Zia Isabela. Ang nag-iisang liwanag sa madilim na mundong iniwan ng kanyang kapatid. Naalala niya ang tawa nito, ang mahigpit na yakap nito tuwing umuuwi siya galing ospital. Para sa batang yon, gagawin niya ang lahat. Isasakripisyo niya ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone.
Isang pribadong numero na nakarehistro sa ilalim ng pangalang Atty. Gomez. Agad niya itong sinagot. May balita na ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging seryoso at walang emosyon. Nagpaparamdam na naman siya, Doc, sabi ng abogado sa kabilang linya. Nagtatanong kung kailan daw kayo pwedeng mag-usap. Napahigpit ang hawak ni Maldrick sa cellphone. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Sabihin mo sa kanya, wala kaming dapat pag-usapan. Huwag na siyang lalapit sa pamangkin ko. Iyon na nga ang problema, Doc. Gagamitin niya ang karapatan niya bilang ama. Napapikit si Maldrick. Gawin mo ang lahat, attorney. Bayaran mo kung magkano ang kailangan. Just keep him away from her. Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa kanyang upuan at minasahe ang kanyang sentido. Mga problema. Tila hindi nauubos ang mga ito. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Pumasok si Dr. Guerrero, may dalang folder. Inilapag niya ito sa mesa ni Maldrick. Dr. Santiago, this is my proposed pre-op and post-op care plan for Zia. Considering her autism, I've included non-pharmacological approaches to manage her anxiety. Kinuha ni Maldrick ang folder at binuklat ito. Habang binabasa niya, ang pagkunot ng kanyang noo ay unti-unting napalitan ng paghanga. Detalyado, komprehensibo, makikita ang lalim ng kanyang pag-unawa hindi lang sa sakit ng bata, kundi sa buong pagkatao nito. This is brilliant, Doc, sabi niya. Tinitingnan ito ng may sinserong pasasalamat. Thank you for this. It's my job. Sagot lang nito, nanatiling nakatayo at tila nagmamadaling umalis. Tumayo si Maldrick. Gusto ko sanang magpasalamat ng maayos para sa ginawa mo kagabi. Walang anuman yon, sir. Putol nito sa kanya. Trabaho ko lang yon. Kung wala ka ng ibang kailangan, marami pa akong kailangang gawin. Excuse me. At sa isang iglap, nakalabas na ito ng kanyang opisina. Iniwan si Maldrick na nakatayo at tulala. Sir? Tinawag siya nitong sir. Ang salitang iyon, kahit magalang, ay nagtayo ng isang pader sa pagitan nila. Napailing na lang si Maldrick, puno ng pagtataka. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan. Pare, si Maldrick to. Bungad niya. Oh, napatawag ka? Sumandal si Maldrick sa bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang magulong syudad sa ibaba. Pare, may problema ako. May isang doktora dito. Hindi ko alam kung anong nagawa ko, pero para akong multo kung iwasan niya. Lumipas ang 2 araw na puno ng alanganin. Ginawa ni Alessandra ang lahat para maging profesional. Bawat pagtatagpo nila ni Dr. Santiago sa pasilyo, sa cafeteria o sa mga meeting ay tinutumbasan niya ng isang formal na tango at isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang pader. Iyon ang itinatayo niya sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na gawa sa yelo, sapat na para palamigin ang anumang init na namumuo sa kanyang dibdib. Pero sa bawat pagtalikod niya, nararamdaman niya ang mga mata nito na nakasunod sa kanya, puno ng pagtataka. At sa bawat pagkakataon, mas lalo lang siyang nasasaktan. Isang hapon, habang abala siya sa pag-check ng mga chart sa nurse's station, isang pamilyar na tunog ng panganib ang pumunit sa katahimikan ng buong palapag. Code Blue, Pediatric Intensive Care Unit, Room 204, Zia. Binitiwan ni Alessandra ang lahat ng hawak niya at tumakbo. Ang bawat segundo ay mahalaga. Pagdating niya sa silid, ang eksena ay isang organisadong kaguluhan. Nanginginig ang buong katawan ni Zia. Ang mga mata nito ay revulse at ang mga numero sa monitor ay muling bumabagsak. Her O2 sats are dropping. She's going into VTAC. Sigaw ng isang nurse. Give her an amiodarone drip, utos ni Alessandra habang sinusuri ang vitals ng bata. Sa gitna ng tensyon, bumukas ang pinto. Si Dr. Maldrick Santiago, kararating lang. Hindi na ito nagtanong.
Isang tingin lang sa monitor at sa pasyente ay sapat na para malaman niya ang bigat ng sitwasyon. The seizure is causing too much stress on her heart. We need to stop it now or she'll go into cardiac arrest. Nagkatinginan sila. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pader. Nawala ang pag-iwas, ang mga maling akala. Ang natira lang ay 2 doktor na may iisang misyon, ang iligtas ang batang nasa kanilang harapan. I'll manage her airway. You push the meds, sabi niya kay Alessandra. Tumango si Alessandra, walang salitaan. Tanging mga utos at mabilis na pagkilos. Para silang 2 mananayaw na kabisado ang bawat galaw ng isa't isa. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y nanginginig sa kaba, ay naging kalmado at tiyak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa monitor. Binabantayan ang bawat pagbabago sa tibok ng puso ni Zia. Sa tabi niya, nakita niya ang isang Maldrick Santiago na hindi niya pa nakikita dati. Ang kanyang mga mata, hindi na malamig, kundi nag-aalab sa determinasyon. Bawat utos niya ay malinaw. Bawat galaw niya ay may katiyakan. Pagkatapos ng ilang minuto na parang isang kawalang hanggan, unti-unting humupa ang panginginig ng katawan ni Zia. Ang ritmo sa monitor ay dahan-dahang bumalik sa normal. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Good job everyone, sabi ni Maldrick. Pero ang kanyang boses ay pagod. Isa-isang lumabas ang mga nurse para ayusin ang mga ginamit na gamot. Naiwan si Alessandra at Maldrick sa loob, kasama ang mahimbing nang natutulog na si Zia. Salamat, Dr. Guerrero, sabi ni Maldrick. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa bata. You saved her. We saved her. Pagtatama ni Alessandra, ang kanyang boses ay mahina. Hindi tumugon si Maldrick. Dahan-dahan itong lumabas ng silid. Sinundan siya ng tingin ni Alessandra. May kung anong nagudyok sa kanya na sundan ito. Paglabas niya, nakita niya ito sa di kalayuan. Nakaupo siya sa isang silya sa pinakamadilim na sulok ng hallway, malayo sa lahat. Nakayuko ito, ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat na kanina'y tila kayang pasanin ang buong mundo ay ngayon ay nakayuko sa bigat ng hindi nakikitang dalahin. At sa katahimikan ng pasilyo, nakita ni Alessandra ang bahagyang panginginig ng mga ito. Umiiyak ba siya? Isang matinding kirot ng konsensya ang biglang naramdaman ni Alessandra. Hinusgahan niya ang lalaking ito. Naging malamig siya dito. Itinuring niya itong isang manloloko. Pero ang taong nasa harapan niya ngayon ay isang taong puno ng sakit at pag-aalala. Dahan-dahan siyang naglakad palapit, handang lunukin ang kanyang pride at humingi ng tawad. Ngunit bago pa siya makalapit, isang kamay ang marahang pumigil sa kanyang braso. Si Nurse Lita, ang head nurse ng pediatric ward, isang babaeng nasa 50 na at itinuturing na ina ng lahat. Hayaan mo muna siya, doktora. Pabulong na sabi ni Nurse Lita, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Napatingin si Alessandra sa matandang nurse. Nagtataka. Lahat kami dito, saksi sa pinagdaanan ng batang yan at ni Sir Maldrick. Patuloy ni Nurse Lita, ang kanyang boses ay mahina at puno ng simpatiya. Akala ng marami, anak niya si Zia. Pero ang totoo, pamangkin niya yan. Natigilan si Alessandra. Pamangkin? Tumango si Nurse Lita. Anak siya ng nakababatang kapatid ni Sir Maldrick. Mahal na mahal niya ang kapatid niya. Pero maaga itong kinuha sa kanya. Naramdaman ni Alessandra ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Bawat salita ni Nurse Lita ay parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Namatay ang kapatid niya 1 taon na ang nakalipas. Iniwan sa kanya ang lahat ng responsibilidad. Mula noon, si Sir Maldrick na ang tumayong ama, ina, at lahat-lahat kay Zia. Ang buong mundo niya ay umiikot sa batang yan. Kaya sa tuwing nasa bingit ng alanganin si Zia,
Parang 2 beses siyang namamatayan. Isang malakas na dagundong ang narinig ni Alessandra, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng kanyang sariling dibdib. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit. Ang kalungkutan sa mga mata ni Maldrick, ang pag-aalala, ang bigat na tila pasan niya. Hindi ito isang asawa na nag-aalala para sa kanyang anak. Ito ay isang kapatid na nangungulila at isang tiyuhin na gagawin ang lahat para sa nag-iisang alaala na iniwan ng kapatid na pinakamamahal. Ang pader na itinayo ni Alessandra sa pagitan nila ay gumuho. Ang yelo ay natunaw. Ang natira ay isang karagatan ng kahihiyan at pagsisisi. Muli siyang napatingin sa direksyon ni Maldrick na ngayon ay dahan-dahan nang nag-aangat ng ulo at pinupunasan ang kanyang mukha. Nakita niya ang pagod, ang sakit at ang kalungkutan. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang pambihirang lakas. Isang pag-ibig na walang kapantay. Napayuko si Alessandra. Hindi niya kayang salubungin ang tingin nito. Ang bigat ng kanyang maling akala ay dumagan sa kanya. Kailangan kong bumawi sa kanya, bulong niya sa sarili. Isang pangako na hindi lang para sa lalaki, kundi para na rin sa kanyang sariling konsensya. Isang pangako na babago sa lahat. Kinabukasan, nagising si Maldrick sa isang matigas at hindi komportabling silya sa tabi ng kama ni Zia. Sumasakit ang kanyang likod at leeg, pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga, ang unang bumungad sa kanya ay ang mahimbing na paghinga ng kanyang pamangkin. Magdamag siyang nagbantay. Hindi na niya kayang maranasan muli ang takot na naramdaman niya kahapon. Dahan-dahan siyang tumayo para mag-inat nang may marinig siyang mahinang katok sa pinto. Bumukas ito at iniluwa si Dr. Alessandra Guerrero. May dala itong 2 tasa ng kape. Natigilan si Maldrick. Inaasahan niya ang formal at malamig na pakikitungo tulad ng mga nakaraang araw. Pero ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay iba. Ang mga mata nito ay hindi na nagtatayo ng pader, kundi puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Isang pinaghalong pagsisisi at pag-aalala. "Good morning, Dr. Santiago." Bati nito sa mahinang boses. "Nagdala ako ng kape. Mukhang kailangan mo to." Inabot nito sa kanya ang isang tasa. Mainit. Ang init na iyon ay dahan-dahang gumapang mula sa kanyang mga kamay patungo sa kanyang buong katawan. "Salamat," sabi niya. Hindi alam kung ano pa ang dapat sabihin. Sumandal si Alessandra sa may pader. Gusto kong humingi ng tawad." Nag-angat ng tingin si Maldrick, naguguluhan. "Para saan?" "Sa naging asal ko nitong mga nakaraang araw," sabi nito. At sa unang pagkakataon, nakita niya itong umiwas ng tingin, tila nahihiya. "May mga narinig ako. Nagkamali ako ng akala. I'm sorry." Hindi niya kailangang sabihin kung ano ang maling akala na yon. Biglang naintindihan ni Maldrick ang lahat. Ang biglaang paglamig ng pakikitungo. Ang pag-iwas. Ang pagtawag sa kanya ng sir. Sa halip na magalit, isang pakiramdam ng gaan ang naramdaman niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "It's okay, Dr. Guerrero. Naiintindihan ko." Ngumiti rin ito pabalik. Isang tunay at matamis na ngiti na ngayon lang niya nakita. At sa ngiting iyon, naramdaman ni Maldrick na may kung anong nabago. Simula sa araw na yon, ang pader na yelo sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang mga dating tahimik na pagkikita sa pasilyo ay napalitan ng mga maiikling kumustahan. Ang mga formal na tango ay naging mga ngiti. Isang tanghali, naabutan niya itong mag-isang kumakain sa cafeteria. Lumapit siya. "Is this seat taken?" Nag-angat ito ng tingin at umiling. "Hindi. Upo ka." Iyon ang una nilang tanghalian na hindi tungkol sa mga medical chart at dosis ng gamot. Nalaman niya na paborito nito ang Italian food, na mahilig itong manood ng mga lumang pelikula
At nangangarap itong magtayo ng isang maliit na klinika para sa mga batang walang kakayahang magpagamot. Habang nagkukwento ito, ang mga mata nito ay nagniningning. Nakita niya ang isang Alessandra na puno ng pasyon at pangarap. Isang babaeng mas malalim pa kaysa sa doctor's coat na suot niya. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng kanyang routine si Alessandra, lalo na sa pag-aalaga kay Zia. Isang hapon, nakita niya itong nakaupo sa tabi ni Zia, hindi bilang doktor, kundi bilang isang kaibigan. May dala itong set ng espesyal na crayons at papel. "Tingnan mo, Zia," mahinahon itong sabi. "Kapag nalulungkot ka, pwede mong iguhit ang lungkot. Bigyan mo siya ng kulay, blue o kaya gray." Kinuha ng bata ang kulay asul na Crayola at nagsimulang gumuhit ng mga alon. Tahimik lang na pinagmamasdan ni Maldrick mula sa may pintuan. Nakita niya kung paano nakuha ni Alessandra ang tiwala ng kanyang pamangkin sa paraang hindi pa niya nakikita dati. Hindi niya lang ginagamot ang puso ni Zia sa pisikal na paraan. Ginagamot din niya ito sa paraang emosyonal. Nang gabing iyon, pareho silang inaabot ng gabi sa ospital. Sabay silang lumabas. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik. "Salamat ulit kanina sa ginawa mo para kay Zia," sabi ni Maldrick. "Wala yon. Importante siya sa akin," sagot nito. Nagsimula silang maglakad ng walang tiyak na direksyon. Ang usapan nila ay napunta sa kanilang joint venture, sa kanilang mga pangarap para sa kumpanya, sa kanilang mga pangarap sa buhay. Naramdaman ni Maldrick ang sarili na nagbubukas sa paraang matagal na niyang hindi ginagawa. Naramdaman niyang ligtas siyang magsalita, na may isang taong nakikinig at nakakaintindi. Nang malapit na sila sa parking lot, kailangan nilang tumawid sa isang medyo madilim na kalsada. May isang sasakyang mabilis na dumaan. Sa isang iglap, sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, hinawakan ni Maldrick ang kamay ni Alessandra at marahan niya itong hinila palapit sa kanya. Napatigil sila pareho sa gitna ng daan. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. Ang kamay nito, sa loob ng kanyang palad ay malambot at mainit. Isang kuryente ang gumapang sa kanyang buong braso. Isang kuryenteng hindi niya pa naramdaman kailanman. Bumitaw sana siya, pero hindi niya magawa. Ayaw niya. Dahan-dahanan siyang lumingon dito. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Ngumiti lang siya. At ngumiti rin ito pabalik. At habang tinatawid nila ang natitirang bahagi ng kalsada, ang kanilang mga kamay ay nanatiling magkahawak, mahigpit at tama. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip para kay Alessandra. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang buo siya. Ang mga sugat na iniwan ng nakaraan ay unti-unting naghihilom. At ang dahilan ay ang lalaking dahan-dahang pumupuno sa bawat sulok ng kanyang puso. Si Maldrick, hindi na siya ang malamig at misteryosong Dr. Santiago. Sa mga mata ni Alessandra, isa siyang lalaking may malambot na puso na nakatago sa likod ng seryosong mukha. Isa siyang tiyuhin na handang ibigay ang lahat para sa kanyang pamangkin. At para sa kanya, isa siyang presensyang nagbibigay ng kapayapaan. Isang gabi, dinala siya nito sa isang maliit at tahimik na Italian restaurant. Malayo sa ingay ng syudad, malayo sa amoy ng ospital, sa ilalim ng malabong ilaw at sa saliw ng malamyos na musika, naramdaman ni Alessandra ang isang kaligayahang matagal na niyang hindi naramdaman. "Alam mo, unti-unti nang bumabalik ang mga ngiti ni Zia," kwento ni Maldrick habang hinahalo ang kanyang kape. "Dahil sa'yo yun. Tinutulungan ko lang siya. Siya pa rin ang lumalaban," sagot ni Alessandra habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga pisngi. "Hindi," sabi ni Maldrick, at sa pagkakataong yon, iniabot nito ang kamay
sa ibabaw ng mesa at hinawakan ang kamay niya. Binigyan mo siya ng pag-asa. Binigyan mo kami ng pag-asa. Ang init ng palad nito ay sapat na para magpadala ng libu-libong boltahe ng kuryente sa kanyang buong katawan. Tinitigan niya ang kanilang mga kamay na magkahawak at pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata nito. Doon, sa mga matang dati puno ng kalungkutan, nakikita na niya ngayon ang isang pangako ng masayang bukas. Pag-uwi niya sa kanyang apartment ng gabing iyon, para siyang ang lumalakad sa mga ulap, hindi maalis ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang pakiramdam na ito ang pakiramdam na akala niya ay hinding-hindi na niya muling mararamdaman. Dahil sa sobrang saya, naisipan niyang buksan ang kanyang laptop para tapusin ang ilang trabaho. Habang umiinom ng tsaa, binuksan niya ang kanyang email. Umaasang makita ang kumpirmasyon ng isang bagong kontrata para sa kanilang pharmaceutical company. Isa-isa niyang binasa ang mga bagong mensahe. Puro mga karaniwang email lang mula sa mga supplier at katrabaho, hanggang sa umabot siya sa isang email na may subject na Business Partnership Proposal. Ang pangalan ng nagpadala ay hindi pamilyar. Binuksan niya ito. Dear Dr. Guerrero, we are writing on behalf of our CEO to express our interest in a potential partnership with your esteemed company. Sincerely, the Office of the CEO, Steve Corporation. Natigilan si Alessandra. Ang hawak niyang tasa ng tsa ay nanigas sa ere. Steve, ang pangalang yon. Isang pangalan na sinubukan niyang ibaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Isang pangalan na katumbas ng sakit, ng luha, ng pagkawasak. Biglang bumalik ang lahat. Ang mga matatamis na pangako, ang mga kasinungalingan, ang perang pinaghirapan niya na bigla na lang naglaho, kasama ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang pakiramdam ng pagiging basura, ng pagiging isang hangal na nagpaloko. Napahawak siya sa kanyang dibdib, bigla siyang kinapos ng hininga. Hindi maari. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Huminga siya ng malalim. Nagkataon lang to, Alessandra. Bulong niya sa sarili. Hindi lang naman iisa ang Steve sa mundo. Imposibleng siya yan. Imposible. Sinubukan niyang paniwalain ang sarili. Isang malaking kumpanya ito. Ang Steve na kilala niya ay isang maliit na manloloko. Imposibleng siya ang nagmamay-ari nito. Pero kahit anong pilit niyang pagpapakalma sa sarili, may isang maliit na tinik na bumaon sa kanyang puso. Isang malamig na anino ang biglang bumalot sa masayang gabing iyon. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa screen, lumabas ang pangalan ni Maldrick. Siguro ay tumatawag ito para mag-good night. Pero hindi niya magawang sagutin. Nakatitig lang siya sa screen. Ang isip ay lumilipad pabalik sa isang madilim na nakaraan. Ang kanyang mga daliri ay hindi gumagalaw. Sa kabilang linya, ibinaba ni Maldrick ang tawag. Bahagyang nagtataka kung bakit hindi ito sinasagot ni Alessandra. Ngumiti siya habang inaalala ang kanilang hapunan. Aaminin niya sa sarili, nahuhulog na siya. Nang biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone, isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 5 salita lang ang nakasulat, pero sapat na yon para pawiin ang lahat ng ngiti sa kanyang labi at ibalik ang yelo sa kanyang mga mata. Oras na para magbayad ka, Santiago. Ang 5 salitang yon ay sapat na para burahin ang lahat ng bakas ng init na iniwan ng gabi nila ni Alessandra. Bumalik ang yelo, ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang galit na matagal na niyang pinipigilan. Hindi na siya nag-abalang mag-reply. Alam niya kung sino ito. At alam niyang hindi ito titigil sa isang text message lang. Kinabukasan, ang buong umaga ni Maldrick ay ginugol sa paghahanda. Hindi para sa isang operasyon, kundi para sa isang digmaan. Tumawag siya sa kanyang abogado. Pinalakas niya ang seguridad sa paligid ni Zia. At pinilit niyang ngumiti
at maging normal sa tuwing makakasalubong niya si Alessandra. Kahit na ang bawat ngiti ay parang isang kasinungalingan. Tanghali, habang abala siya sa pagpirma ng mga dokumento, bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok. Pumasok ang isang lalaking nakangiti, isang nangiting pamilyar, isang nangiting nakakainsulto, si Steve. "Long time no see, brother-in-law," sabi nito, idiniin ang huling salita na para bang isang biro. Automatikong tumayo si Maldrick. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa ilalim ng kanyang mesa. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging mabigat at mahirap hingahan. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Maldrick. Ang kanyang boses ay kalmado pero puno ng panganib. "Dinadalaw ko lang ang pamilya ko," sagot ni Steve habang inililibot ang tingin sa opisina na para bang pag-aari niya ito. "Nabalitaan kong dito, nagpapagaling ang anak ko. At ikaw daw ang nagbabayad ng lahat. How generous of you." "Wala kang anak dito," mariing sabi ni Maldrick. "Umalis ka na, bago pa kita makalimutan at matawag ko ang security." Tumawa si Steve, isang tawang walang kagalakan. "Relax, hindi ako nandito para makipag-away. Nandito ako para sa isang business proposal. Simple lang naman. Gusto kong bigyan ng magandang kinabukasan ng anak ko. At dahil mukhang marami ka namang pera, naisip ko, baka pwede mo akong tulungan." "Hindi ka makakakuha ng kahit isang kusing sa akin," sabi ni Maldrick. Ang bawat salita ay parang yelo. Ang nangiti sa mukha ni Steve ay biglang naglaho. "Kung ganon, baka gusto mong sa korte na lang tayo mag-usap. Hihingin ko ang full custody kay Zia. Titingnan natin kung ano ang sasabihin ng judge kapag nalaman niyang namatay ang ina ng bata habang nasa poder ng sarili niyang kapatid." Isang ugat ang pumitik sa sentido ni Maldrick. Ang alaala ng kanyang kapatid, ang kalungkutan nito, ang mga luha, ang pagkawala. Lahat ay bumalik. Ang galit sa loob niya ay parang isang bulkan na sasabog na. "Magkano?" tanong niya. Sumusuko sa ngayon para lang maprotektahan ang pangalan ng kapatid niya at ang kapakanan ni Zia. Muling ngumiti si Steve, isang ngangiting tagumpay. "Ayan, magkaintindihan din pala tayo." Pagkaalis ni Steve, sinuntok ni Maldrick ang pader. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding galit at pagkadismaya sa sarili. Hinayaan niyang bumalik ang halimaw sa buhay nila. Agad siyang tumawag sa kanyang stockbroker. Nag-utos na magbenta ng malaking halaga ng shares mula sa kanyang personal portfolio sa pharmaceutical company, ang kumpanyang kahati niya, si Alessandra. Alam niyang magtataka ito, pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay mapalayo si Steve sa lalong madaling panahon. Kinahapunan, sinalubong siya ni Alessandra sa may hallway. Ang mukha nito ay puno ng sigla. "Maldrick, may good news ako tungkol sa bagong..." "Sorry, Ali. Not now. Marami akong ginagawa." Putol niya dito. Ang kanyang tono ay mabilis at walang emosyon. Natigilan si Alessandra. "Okay. May problema ba?" "Wala. Personal na bagay lang," sabi niya at naglakad palayo. Iniwan itong nakatayo at litong-lito. Ayaw niyang gawin yon. Gusto niyang sabihin dito ang lahat. Pero paano? Paano niya ipapaliwanag ang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan nang hindi ito nadadamay? Ang pagprotekta kay Alessandra ay nangangahulugan ng pagtatago ng katotohanan. Iyon ang pumasok sa isip niya. Gabi. Sa isang madilim na sulok ng parking lot ng ospital, hinintay ni Maldrick si Steve. Walang imikan, inabot niya ang isang makapal na brown envelope. Kinuha ito ni Steve, binuksan, at sinilip ang laman. Isang ngangiting ganid ang gumuhit sa mukha nito. "Pleasure doing business with you, Santiago." Nang tumalikod si Steve para umalis, hindi napigilan ni Maldrick ang sarili.
Huwag na huwag ka nang magpapakita ulit, kahit anino mo. Huminto si Steve at lumingon. Don't worry, sa halagang ito, mabubuhay na ako ng masaya, malayo sa inyo. Habang pinagmamasdan ni Maldrick ang papalayong sasakyan ni Steve, nakahinga siya ng maluwag sa unang pagkakataon sa buong araw. Tapos na. Sana. Lingid sa kanyang kaalaman, sa kabilang dulo ng parking lot, sa loob ng kanyang kotse, ay nakatayo si Alessandra. Hinahanap niya sana ito para subukang kausapin ulit. Nag-aalala siya, ngunit natigilan siya nang makita niya ang eksena. Si Maldrick, isang lalaking hindi niya kilala, at isang makapal na envelope na ipinasa sa dilim. Ang tanging nakikita niya ay ang anino ng dalawang tao sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng poste. Nakita niya ang pag-abot ng sobre, nakita niya ang pag-alis ng estranghero, at nakita niya si Maldrick na naiwang mag-isa, nakatayo na parang isang ribulto sa gitna ng dilim. Isang pamilyar na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang malamig na takot. Sino ang lalaking iyon? At ano ang laman ng sobre? Ang mga tanong ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan at kasama nito ang isang damdamin na matagal na niyang ibinaon. Ang pagdududa. Ang biyahe ni Alessandra pauwi ay blangko. Ang tanging laman ng isip niya ay ang paulit-ulit na imahe mula sa parking lot. Isang madilim na tagpo, isang palitan, isang lihim. Ang kaligayahang naramdaman niya, ilang oras lang ang nakalipas, ay parang isang bula na biglang naglaho. Ang natira ay isang malamig at pamilyar na pakiramdam. Ang pagdududa. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Maldrick. Nakita niya ito malapit sa coffee station, mag-isang nakatayo at malalim ang iniisip. Maldrick, tawag niya rito sa mahinang boses. Lumingon ito at sa isang saglit, nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito na agad ding napalitan ng isang pilit na ngiti. Ali, good morning. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango ito at sinundan siya sa isang tahimik na sulok ng pasilyo. Huminga ng malalim si Alessandra. Nakita kita kagabi. Sa parking lot. Ang nangiti sa mukha ni Maldrick ay naglaho. Naging seryoso ang kanyang mukha. Ang pader, na akala ni Alessandra ay tuluyan ng gumuho, ay biglang itinayo muli. Ah, yun ba? Sino yung kausap mo? Tanong niya, pinipilit na maging kalmado. At ano yung ibinigay mo sa kanya? Ilang segundo itong hindi sumagot. Tumingin ito sa malayo, umiiwas sa kanyang mga mata. Personal na bagay lang yun, Ali. Huwag mo nang intindihin. Huwag intindihin? Naramdaman ni Alessandra ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib. Maldrick, mukha kayong gumagawa ng isang ilegal na transaksyon sa dilim. Paanong hindi ko iintindihin yun? It's not what you think, sabi nito. Ang boses ay matigas na. It's my problem. Ako na ang bahala. Ang problema mo, problema ko na rin dapat. Hindi na napigilan ni Alessandra ang sarili. Akala ko ba tayo na? Bakit may mga sikreto pa rin? This is different, Alessandra, sabi ni Maldrick. At sa pagkakataong yon, tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Please, just trust me. Trust me. Ang dalawang salitang yon, parang isang kidlat na tumama sa kanya, nagpabalik sa lahat ng masasamang alaala. Bigla niyang naalala si Steve. Naalala niya ang gabi kung kailan niya ito tinanong tungkol sa nawawalang pera sa kanilang joint account. Iyon din ang sinabi nito sa kanya. Babe, relax. Just trust me. Kinabukasan wala na si Steve at wala na rin ang lahat ng kanyang ipon. Napaatras si Alessandra. Ang sakit ng nakaraan ay kasing sariwa ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Hindi ko kaya, bulong niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay Maldrick. Umiling siya. Hindi ko na kayang magtiwala ng basta-basta. Tumalikod siya
at naglakad palayo. Nanginginig. Hindi siya nito sinundan. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno ng katahimikan. Nag-iiwasan sila. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga iling. Ang mga masasayang usapan ay naging mabibigat na buntong hininga. Sinubukan ni Maldrick na bumawi. Nagpadala ito ng mga bulaklak sa kanyang opisina. Nag-text ito ng "I'm sorry", pero walang kahit anong paliwanag. At para kay Alessandra, ang mga paumanhin na walang katotohanan ay mga palamuti lang sa isang kasinungalingan. Sinubukan niyang mag-imbestiga sa sarili niya. Tinanong niya ang guard sa parking lot kung may nakita itong kakaiba noong gabing iyon. Pero wala. Walang record sa logbook. Walang kuha sa CCTV. Ang lalaking kausap ni Maldrick ay parang isang multo. Isang gabi, hindi na niya natiis. Pinuntahan niya si Maldrick sa opisina nito. "Kailangan nating mag-usap ng maayos," sabi niya. Isinara ang pinto sa likuran niya. Napabuntong hininga si Maldrick. "Ali, please. Ayokong pag-usapan to. Pero gusto ko." Giit niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa pinaghalong galit at sakit. "Maldrick, nahihirapan ako. Ginugulo nito ang isip ko. Pakiramdam ko, bumabalik ako sa dati. Sa isang lugar na ayoko nang balikan. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Handa akong makinig. Handa akong tumulong. Huwag mo lang akong ituring na parang isang estranghero." Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. "Hindi ko pwedeng sabihin." "Bakit?" "Dahil ayokong madamay ka." "Damay na ako." Sigaw niya. "Sa oras na minahal kita, Maldrick, naging bahagi na ako ng buhay mo, kaya sabihin mo na sa akin ang totoo." Umiling si Maldrick. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pag-aalinlangan. "Patawarin mo ako, Ali, pero hindi ko kaya." Binitawan siya nito at tumalikod. At sa pagtalikod na yon, naramdaman ni Alessandra na tapos na ang lahat. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, kahit anong pilit mong pagdikitin, hinding-hindi na maibabalik sa dati. May lamat na palaging mananatili. Napayuko si Alessandra. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ngunit nang muli siyang mag-angat ng tingin, ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tapos na siyang maghintay. Tapos na siyang umasa. Tapos na siyang maging biktima. "Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo," sabi niya sa mahinang boses, pero puno ng bigat, "ako mismo ang aalam." Wala nang luha, wala nang sakit. Ang tanging natira sa sistema ni Alessandra ay isang malamig at matigas na determinasyon. Tapos na siyang maging anino na naghihintay ng mga sagot na hindi dumarating. Kung ayaw ibigay sa kanya ni Maldrick ang katotohanan, hahanapin niya ito sa sarili niyang paraan. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang isa sa mga board member ng ospital. Sa dahilan na may security concern siyang sinusuri, hiningi niya ang mga logbook at CCTV footage ng parking lot noong gabing iyon. Gaya ng inaasahan, walang malinaw na kuha. Pero may isang bagay siyang nakuha. Ang plate number ng sasakyang umalis ilang sandali matapos ang tagpo. Sa tulong ng isang pribadong investigador na dati nang nakatrabaho ng kanilang kumpanya, nakuha niya ang kailangan niya. Isang pangalan at isang numero ng telepono. Ang pangalan ay hindi pamilyar, pero ang numero, iyon ang susi. Gamit ang isang bagong SIM card, nag-text siya. "May mensahe ako para sa iyo mula kay Dr. Santiago. Kailangan nating magkita." Ilang minuto lang, dumating ang reply. "Sino ka?" Isang taong aayos ng problema niya. Isang taong magdadala ng susunod na bayad. "Magkita tayo bukas, 3 p.m. sa The Grind Cafe." Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, dumating ang sagot na hinihintay niya. "Okay? See you." Kinabukasan, naroon si Alessandra sa The Grind Cafe
15 minuto bago ang takdang oras, pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok, malayo sa karamihan. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at determinasyon. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng mesa ay nanlalamig. Sino ang taong ito? Isang business rival? Isang miyembro ng sindikato? Isang taong may malaking utang si Maldrick? Libo-libong tanong ang umiikot sa kanyang isipan. Sakto 3:00, isang anino ang tumigil sa tapat ng kanyang mesa. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakikita niya muna ang isang mamahaling pares ng sapatos. Pagkatapos ay ang isang formal na pantalon at isang itim na polo shirt. "So, you're the negotiator?" Isang boses na pamilyar, isang boses na naging dahilan ng kanyang mga bangungot sa loob ng maraming taon. Ang pag-angat ng kanyang tingin ay parang isang slow motion na eksena sa isang pelikula. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumapang paitaas hanggang sa maabot nito ang mukha ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Ang mapang-asar na ngiti, ang pamilyar na kislap sa mga mata, ang mukha na minsan niyang minahal, ang mukha na sumira sa kanya. Natigil ang paghinga ni Alessandra. Ang ingay ng buong coffee shop ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang nakabibinging dagundong ng kanyang sariling puso. Si Steve! Ang mundo niya ay gumuho. Ang lahat ng alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon. Ang tunog ng mga pekeng pangako. Ang itsura ng blangkong bank account. Ang pakiramdam ng pagiging isang tanga. Ang sakit. Ang kahihiyan. At ngayon, ang lalaking ito ay nakatayo sa kanyang harapan. Konektado sa lalaking pinag-aalayan niya muli ng kanyang puso. Nakatitig lang siya, hindi makapagsalita. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala, napalitan ng isang nakakakilabot na putla. Si Steve, sa kabilang banda, ay mukhang nagulat din. Nawala ang mapang-asar ng ngiti nito, napalitan ng pagkalito. Tinitigan siya nito na parang sinusubukang alalahanin kung saan niya nakita ang mukhang yon. At pagkatapos, dahan-dahan, isang masamang kamangiti ang muling gumuhit sa mga labi nito. Isang ngiti ng pagkakilala. "Alessandra Guerrero," sabi nito. Ang bawat pantig ay puno ng sarkasmo. Wow! What a small, small world! Hindi pa rin makapagsalita si Alessandra. Ang kanyang isip ay sinusubukang iproseso ang lahat. Si Steve, ang lalaking sinuhulan ni Maldrick. Si Steve, ang ama ni Zia. Ang dalawang pinakamadilim na anino sa buhay ng dalawang taong nagmamahalan ay iisang tao pala. "Don't tell me." Patuloy ni Steve. Umupo ito sa silyang nasa harapan niya. Tila isang hari na nagbabalik sa kanyang trono. Inilapit nito ang mukha. Ang kanyang hininga ay amoy mamahaling alak at kasinungalingan. "Ikaw ang bagong laruan ni Santiago?" Ang mga salitang iyon, ang masasakit na salitang iyon, sapat na yon para sirain ang anumang natitirang lakas sa katawan ni Alessandra. Ang lalaking sumira sa kanya noon ay bumalik para sirain siya ulit ngayon. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang puso niya ang target, kundi pati na rin ang kinabukasan na pinapangarap niya. Sa sandaling iyon, sa loob ng maingay na coffee shop, naramdaman ni Alessandra na lahat ay nawala. Ang tiwala, ang pag-ibig, ang pag-asa, lahat ay gumuho. Ang katahimikan sa pagitan nila ay kasing bigat ng 1,000 toneladang bakal. Ang bawat paghinga ni Alessandra ay isang pakikibaka. Ang lalaking sumira sa kanya at ang lalaking muling bumubuo sa kanya ay konektado sa paraang hinding-hindi niya naisip kailanman. Nagsimulang magsalita si Steve. Ang kanyang boses ay puno ng lason na nakabalot sa pekeng simpatiya. "Kawawang Alessandra. Tsk, tsk. Mukhang inuulit mo lang ang mga pagkakamali mo. Mula sa isang manloloko
Napunta ka sa isa pang sinungaling. Hindi ba niya sinabi sa'yo ang lahat? Hindi ba niya sinabi sa'yo kung gaano kadilim ang nakaraan ng pamilya nila? Bago pa makasagot si Alessandra, isang malakas na kalabog ang pumunit sa tensyon. Bumukas ng malakas ang pinto ng coffee shop. Alessandra! Ang boses na yon, puno ng pag-aalala, puno ng gulat. Si Maldrick. Nakita niya ito nakatayo sa may pintuan. Ang dibdib ay umaangat baba. Sa mabilis na paghinga, ang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita kung sino ang kasama niya. Sa isang iglap, nasa tabi na nila ito. Hindi siya tiningnan ni Maldrick. Ang buong atensyon nito ay nakatuon kay Steve. Agad nitong hinila si Alessandra at inilagay sa kanyang likuran na para bang isang kalasag na handang salagin ang anumang panganib. Huwag na huwag mo siyang lalapitan, sabi ni Maldrick. Ang bawat salita ay mababa at puno ng pagbabanta. Tumawa lang si Steve, hindi natatakot. Oh, look who's here. The White Knight. Bakit na Santiago? Natatakot ka bang malaman niya ang mga sikreto mo? O baka naman, natatakot kang malaman niya na pareho lang tayong dalawa? Tumahimik ka, sigaw ni Maldrick. Bakit? Sasabihin ko lang naman sa kanya ang totoo, patuloy ni Steve. Tumitig ito kay Alessandra na nasa likod ni Maldrick. Ang totoong dahilan kung bakit namatay ang kapatid niya. Ang totoo na hindi niya nagawang protektahan ang sarili niyang pamilya. Tama na! Ang sigaw ni Maldrick ay umalingaw sa buong coffee shop. Lahat ng customer ay napatingin sa kanilang direksyon, ngunit wala siyang pakialam. Ang pader na matagal niyang itinayo para itago ang lahat ng sakit ay biglang gumuho. Ang lahat ng emosyon, ang galit, ang lungkot, ang pagsisisi ay sabay-sabay na sumabog. Tumingin siya kay Steve at sa unang pagkakataon, nakita ni Alessandra ang luha sa mga mata ni Maldrick. Mga luhang puno ng sakit. Hindi mo lang siya iniwan, sabi ni Maldrick. Ang kanyang boses ay basag. Sinira mo siya. Bago ka umalis, sinigurado mong wala nang matitira sa kanya. Pinaniwala mo siyang walang siyang kwenta, na isa siyang pabigat. You pushed her into a darkness she could never escape from. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko. Ang bawat salita ay parang isang suntok na tumama ng diretso sa puso ni Alessandra. Bigla niyang naintindihan ang lahat. Ang bigat na pasan-pasan ni Maldrick, ang kalungkutan sa kanyang mga mata, ang pagiging sobrang protektibo niya kay Zia, ang kanyang mga lihim. Hindi ito tungkol sa kawalan ng tiwala sa kanya. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa alaala ng kanyang kapatid. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kanya mula sa parehong halimaw na sumira sa pamilya nito. Isang mainit na likido ang dumaloy sa mga pisngi ni Alessandra, ngunit hindi ito luha ng sakit para sa sarili. Ito ay luha para kay Maldrick. Dahan-dahan, humakbang siya mula sa likuran nito. Hinawakan niya ang kamay ni Maldrick. Ipinipisil ito ng mahigpit. Hinarap niya si Steve, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang mandirigma. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na galit. Sabi mo noon, "Just trust me, Steve," sabi ni Alessandra. Ang kanyang boses ay kalmado pero matalim. Ganyan din ba ang sinabi mo sa kapatid niya bago mo siya sirain? Natigilan si Steve. Hindi niya inaasahan ito. Akala niya si Alessandra ang magiging alas niya. Pero ngayon, magkasama na ang dalawang taong sinaktan niya, magkahawak kamay at parehong nakatingin sa kanya nang may parehong galit. Alam mo kung ano ang pinagkaiba ninyong dalawa. Patuloy ni Alessandra. Tumingin siya kay Maldrick at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Steve. Si Maldrick, itinago niya ang katotohanan para protektahan ang mga taong mahal niya. Ikaw, gumagamit ka ng mga kasinungalingan para sirain sila. Isa kang duwag noon at isa ka pa ring duwag ngayon. Walang masabi si Steve. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan.
Tinitigan niya ang dalawa. Ang mga mata ay nangangako ng paghihiganti. Hindi pa tayo tapos, sabi nito sa mababang boses bago mabilis na tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng coffee shop. Nang mawala na si Steve, ang adrenaline sa katawan ni Alessandra at Maldrick ay dahan-dahang nawala. Ang natira ay ang bigat ng katotohanan ng nakalatag sa pagitan nila. Nakatayo lang sila roon, sa gitna ng coffee shop, magkahawak pa rin ang kamay, habang ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanila. Dahan-dahang binitawan ni Maldrick ang kamay niya. Humarap ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng pagod at pagsisisi. "Patawarin mo ako, Alessandra," sabi nito sa halos pabulong na boses, "dahil sa paglilihim ko." Hindi sila bumalik sa ospital. Naglakad lang sila ng walang direksyon, papalayo sa coffee shop, papalayo sa mga mapanghusgang mata ng mundo. Dinala sila ng kanilang mga paa sa isang maliit at tahimik na parke. At naupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno. Walang nagsasalita sa loob ng ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang malayong ugong ng syudad. Si Maldrick ang unang bumasag sa katahimikan. Nang mamatay si ate, panimula niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kawalan. Nangako ako sa sarili ko na poprotektahan ko si Zia, na hindi ko hahayaang masaktan siya ng kahit sino, lalo na ng lalaking iyon. Hindi umimik si Alessandra. Hinayaan lang niya itong magsalita. Hinayaan niyang ilabas ang lahat ng bigat na matagal na nitong kinimkim. Kaya nang bumalik siya, patuloy ni Maldrick, ang una kong naisip ay ilayo siya. Ibigay ang gusto niya para lang mawala na siya. At gusto rin kitang protektahan nang malaman kong na ikaw ang dati niyang hindi ko alam ang gagawin. Natakot ako. Natakot akong kapag nalaman mo ang koneksyon naming lahat, lalayo ka. Lumingon ito at tinitigan siya. Ang mga mata ay puno ng sakit. "Patawarin mo ako, Ali. Alam kong nasaktan kita. Alam kong sinira ko ang tiwala mo." Hinawakan ni Alessandra ang kamay nito. Mahigpit. "Nasaktan ako, Maldrick," pag-amin niya. "Pero hindi dahil sa paglilihim mo. Nasaktan ako dahil akala ko nag-iisa ako. Akala ko bumalik na naman ako sa dati. Pero ngayon, naiintindihan ko na." Tumingin siya sa mga mata nito. "Pareho tayong biktima ng iisang tao. Pareho tayong may mga sugat na dala-dala. Ang pagkakaiba lang, sinubukan mong harapin ang lahat ng mag-isa. Huwag mo nang uulitin yon. Nandito na ako. Hindi ka na mag-iisa." Sa mga salitang iyon, isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Maldrick. Ngunit hindi na ito luha ng sakit. Ito ay luha ng ginhawa, ang pasasalamat. Sa ilalim ng punong yon, ibinahagi nila ang lahat. Ang bawat detalye ng sakit, ang bawat piraso ng nakaraan. At sa bawat salitang binitiwan, ang mga sugat ay unti-unting naghilom. Hindi nila hinayaan na si Steve ang magkaroon ng huling halakhak. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa opisina ni Atty. Gomez. Gamit ang testimonya ni Alessandra tungkol sa panloloko ni Steve noon at ang mga ebidensya ng pananakot at pangingikil nito ngayon, nagsampa sila ng kaso. Isang restraining order ang agad na ipinalabas. Sa pagkakataong ito, ang batas na ang hahadlang sa halimaw. Lumipas ang ilang buwan. Ang ospital ay naging saksi sa unti-unting pagbabalik ng liwanag sa buhay nilang dalawa. Ang mga dating tahimik na tanghalian ay napuno na ng tawanan. Ang mga dating nakaw na tingin ay naging mga hahayagang paghanga. At si Zia, sa gitna ng lahat, ay lalong naging masigla. Para sa kanya, si Alessandra ay hindi lang tita doktora. Isa na siyang kakampi, isang kaibigan, ang tita Ali niya. Isang hapon, isinama sila ni Maldrick sa isang yate.
Walang okasyon. Gusto lang daw nitong maglayag. Sa gitna ng dagat, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang buong kalangitan, lumuhod si Maldrick sa harapan ni Alessandra. Sa isang kamay nito, hawak niya ang isang maliit na kahon. Sa kabilang kamay, hawak niya ang kamay ni Zia. "Alessandra Guerrero," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Sinabi mo sa akin na hindi na ako mag-iisa. Pwede bang, pwede bang gawin nating opisyal yon? Pwede bang samahan mo kaming dalawa habang buhay?" Si Zia, na may hawak na isang pirasong papel, ay itinaas ito. Nakaguhit doon ang 3 stick figures na magkakahawak kamay. Isang lalaki, isang babae, at isang bata. Sa ilalim nito, nakasulat sa hindi perpektong letra, "Will you be my mommy?" Tumulo ang mga luha ni Alessandra. Ngunit sa pagkakataong ito, puro luha na ng kaligayahan. "Yes," bulong niya. "Yes." Ang kanilang kasal ay simple pero puno ng kahulugan. Ginanap ito sa parehong yate, sa paglubog ng araw, kasama ang kanilang mga pinakamalalapit na kaibigan at pamilya. Habang nakatayo sila sa dulo ng yate, si Maldrick sa kanyang puting suit, si Alessandra sa kanyang simpleng puting bestida, at si Zia sa pagitan nila bilang pinakamagandang flower girl, naramdaman ni Alessandra ang isang kapayapaang hindi niya pa naramdaman kailanman. Niyakap niya ang dalawa, ang kanyang pamilya. Napatingin siya sa malawak na karagatan, tanawang papalubog na araw na nagiiwan ng gintong sinag sa tubig. Napangiti siya. Hindi dugo ang tunay na sukatan ng pamilya, sabi niya sa kanyang isip, kundi pag-ibig na kayang maghilom ng lahat ng sugat at bumuo ng panibagong bukas.